Hello, hello, Cancer Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong comprehensive, detalyado at talaga namang hindi bitin na weekly reading for July 21 hanggang July 27. So Cancer, kwentuhan lang tayo, pag-usapan natin kung ano lalamanin ng mga kapalaran mo for those dates, okay? So, Cancer, meron pala akong Facebook page, James Tarot PH. Pwede nyo na kayo i-follow doon for some daily advices and also tarot readings for dailies, okay? Pero wala pa po tayong personal readings na available dahil medyo busy po tayo. Pero on the Facebook page, you can follow there yung mga pang-araw-araw, mga daily advices and daily tarot readings, okay po? So, Cancer, meron din tayong isa pang tanong, isang sagot later. Kung meron kang pang malakasang isang tanong, you can ask me at the end of our reading at sasagutin po natin yan. Okay? Sa isip lang, wag mo isulat sa baba. So, Cancer, thank you again for all of your donations sa buha, saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads na kung napakabait niyo po. Thank you again. So, Cancer, ano naghihintay sa inyo ngayon July 21 hanggang July 27? Inhale. And exhale. At the center of your reading, you have the Six of Cups. Beautiful. In the area of what you want, you have the Five of Cups. Lovely. In the area of what you need, you have the King of Pentacles. Beautiful. In the area of what's affecting your current energy, you have the Four of Cups. Yes. In the area of your near future, you have the King of Swords. Beautiful. In the area of your challenge for the week, you have the Nine of Cups. Wow, Cancer, kung lagi po kayo nanonood sa akin, this is a confirmation for you. With the Nine of Cups, meron kang wish na matutupad this time. So, this is also a moment for you to reaffirm that wish. So, ngayon, pumikit ka ngayon, concentrate, close your eyes, and i-wish mo na ng mataimtiman at saka madubdob na pagdarasal yan sa wish mo. Pwede mo rin i-pause ang video kung gusto mo, kung mahabang-mahaba yung wish mo, because the spirit guides and angel guides are around you, listening and feeling the frequency of your prayers and of your wishes para mapataas yan kay God na mas mabilisan at matupad ng mabilisan yung mga prayers mo na yan. So, Nine of Cups here, telling you, I wish fulfillment is yours. So, ito ang challenge mo for the week. Very interesting, diba? So, pag-usapan natin later. In the area of your fortune, you have the Devil card. Interesting, napakaganda. In the area for divine messages, you have the Death card. Lovely. At ang outcome mo for the week, ano kaya yan, Cancer? Mamaya bubuksan natin yan at the end of our reading. So bago natin basahin in a very comprehensive ways ang card mo na hindi bitin ha at saka super detalyado, ay alamin mo natin kung ano ang lingering energy in your background. You have the Queen of Wands. Okay, this week you will have the confidence to do something. Okay? Kung dati parang napaghihinaan ka na ng loob o kaya parang feeling mo wala ng pag-asa, meron ka kasing ginagawa na parang feeling mo it's time na for you to go, it's time na for you to leave, parang feeling mo hindi mo na kaya, wala na nangyayari o parang wala nang paggalaw, ganyan. So dito nakita ko this week, this July 21 hanggang July 27, magkakaroon ka na biglaang pag-asa, biglang confidence within you because something is changing, okay? Something is changing with the ginagawa mo o kaya sa sarili mo, parang nagkaroon ka ng light bulb moment na parang, hindi, teka, meron pa akong chance, meron pa akong pagkakataon, kailangan ko tong gawin, ganyan. So, biglang magkakaroon ka ng kakaibang confidence. I don't know why ko sa mo to nakuha, probably a conversation with someone, or may na-realize ka na parang, okay, baka mali itong ginagawa ko, ganito pa lang dapat gagawin. Tapos bigla ka magkakaroon ng, alam mo yun, biglang balik ng energy in your heart, in your mind, in your body, at gagawin mo siya ulit ng mas masigasig pa kaysa before. Nakita ko rito na parang meron kang reimagining, reorienting, or meron kang para meron kang nire-organize na bagay and then boom, biglang lumabas sa'yo yung confidence at yung positivity sa isip at puso mo na bakit hindi ko ulit i-try. Parang meron pa akong dapat gawin o meron pa akong bagong dapat gawin para mag-workout siya this time. Ano? Very, very beautiful for you. Confidence is your key. Once you have the confidence, you can accomplish this. Okay? Napakagandang energy in your background. So, bago natin basahin in a comprehensive way, bigyan mo na kita ng additional Animal Oracle card for you. Ayan, lumilipad because of my fan. Ano ba yan? Bigyan mo na kita ng additional Oracle card for your week. Nagpapalakas sa'yo ng loob at nagpapalinaw sa'yo ng mga dapat mong gawin para sa linggong ito. Okay? First, you have number 12, Canary Spirit, sing your own songs. Yes, once you have the confidence, kayang-kaya mong sabihin yung mga bagay na nilalaman ng loob mo na hindi ka papadikta sa ibang tao. Kung ano yung gusto mo, magagawa mo. At kung ano yung gusto mong sabihin, masasabi mo with enough confidence this week. Congratulations. Ngayon, sundin mo yung nilalaman ng puso mo, yung gusto mong gawin,
you are free to do that, okay? Another message, you have number 17, grow spirit, co-create with spirit. Yes, ngayon, pagkatiwalaan mo daw ang spirit guides mo. Kung ano yung tawag ng damdamin, kung ano yung parang nangyayari, pagkatiwalaan mo yun. Parang, you should also trust your spirit guides are protecting you, guiding you, helping you sa paggawa ng mga bagay-bagay. Kaya tapangan mo ang sarili mo, okay? Have confidence today, and it will be yours. Another message, you have number 11, butterfly spirit transformation is beautiful. Yes, ito yun, no? May transformation card ka lumabas at nasa mensahe pa na yung divine messages. Ibig sabihin, ngayong linggong ito, asahan mo, may mga malalaking pagbabago sa'yo, sa paligid mo, sa kung paano mo i-approach ang isang problema o kung paano mo makukuha ang isang solusyon this week. So congratulations, you are transformed for the better. Congratulations para sa'yo, Cancer. Napakaganda. So, basahin natin naman ngayon ang iyong full spread. At the center, you have the 6 of Cups. Pag lumalabas si 6 of Cups in the center, this is all about you having a turnaround. Bigla-bigla may regalo sa universe sa'yo this week, Cancer. Akala mo siguro talo na, lugi na, fail ka na, o wala na patutunguhan, o wala na, ulit sa to, ending na to, uwi na ako, ganyan-ganyan. So parang akala mo na sa dulo ka na ng kawalan, o akala mo wala nang pag-asa, pero bigla-bigla may turnaround because pag lumalabas 6 of Cups, this is a turnaround for you. May nagbabago, merong bigla-bigla may magandang resulta, o hindi mo inaasahan na may lalabas na akala mo wala na pero meron pa pala, no? So, this is all about you seeing the brighter side or seeing na, uy, hindi pa pala tapos ang laban. Yan ang mensahe sa'yo this week. Hindi pa tapos ang laban. Once you have the confidence, makakaisa ka pa. Makaka-pursue ka pa. Ako nalugi ka before, kung natalo ka before, kung feeling mo pinagkaitan ka o na-reject ka, meron pang pagkakataon. This is a turnaround for you. Congratulations. Nakita ko dito na the universe is gifting you something beautiful na mas malaki pa kaysa dun sa mga bagay na pinanghinayangan mo o sa mga bagay na nawala sa'yo, no? This is something na talagang mapapadasal ka na lang para thank God, dinala mo ko dito, thank God I reached this point, thank God na may mangyayari pa for me. Hindi pa tapos ang laban, okay? The 6 of Cups being clarified by the Queen of Pentacles. Yes, meron ka pang mahihita dito. Nakita ko dito with the Queen of Pentacles, you will gain more. Something is multiplying. Meron talagang paglago, pag-abante, pag-andar. Either, nakita ko rito na sabi dito, magkakaroon ka na doon ng kaparatagan when it comes to your money. Kasi meron ka daw hinuhulugan na nakaraan, meron ka iniisip kung saan babayaran ganito, paano babayaran yung ganyan, and you're finding a lot of ways. Naghahanap ka ng maraming pagkakataon, maraming paraan para magkaroon ng panggastos o pantustos o pambayad for something, Cancer. And this week, that will be so secured. May financial security ka matanggap this time. I don't know why, maybe from a certain papers or mana, or dati mo pinagtrabahuhan before, parang ito yung pinagtatrabuhan mo dati, tapos ngayon mo makukuha yung pera dyan. So the universe talaga is giving you something na hindi mo na inakalang makukuha mo pa o mabibigay pa sa'yo this time. So the universe really is giving a turnaround. Akala mo walang-wala na pero bigla, boom, meron ka makukuhang pera from a past endeavor, from a past job, of past mong pinaghirapan na ngayon ibibigay sa'yo yung perang yan at magbibigay sa'yo ng boost at confidence to start na yung mga bagay na gusto mong subukan this time. Congratulations. Confidence is your key and you will get that money. Okay? You will get that money. Congratulations. In the area of what you want, you have the 5 of Cups here. Meron sa inyo pasokuna, meron sa inyo na gusto ng umalis, gusto na lumiban, sawang-sawa na, no? Nakita ko dito na magkakaroon ka ng mga bagong pag-asa. I'm seeing you seeing a brighter side of what happened. Ako dati parang sabi mo ayaw ko na, pagod na ako. Uwi na ako sa amin o kaya iwan ko na to, bitawan ko na to. Tapos nung mga panahon na binitawan mo, yung parang nawala na yung sigasig, nawala na yung pagmamadali, nawala na yung pagbibeg, yung parang kunin niyo na po ako please, kailangan ko to, please. Nawala na yung gano'n, yung parang desperation yan. Nawala na yung desperation for something. Biglang, boom, merong lalabas na bagong opportunity for you. Kaya huwag ka daw susuko. Ngayon, kung feeling mo talaga ayaw mo na nito at bibitawan mo na at parang feeling mo enough is enough, kalmahan mo lang. Just relax and tell the universe, Lord, handa na po ako sa mga ibibigay mo sa akin. Handa na po ako sa karapat dapat for me. Surprise me. Do it in your way. Do it in your plan. Biglang boom. Biglang may lalabas na bagong opportunity, bagong pintuan, bagong balita na kakatuwa mo. At ito yung magibigay sa iyo ng bagong simula for your life that will boost your confidence moving forward. Okay? So the 5 of Cups, i-clarify natin.
Nakita ko rito na kung ngayon malungkot na malungkot ka, Cancer, kasi something is leaving or something is parang nawala sa'yo o parang hindi mo nakuha. Make no mistake because malapit na this week makukuha mo yung bagong-bago na sinasabi sa'yo ni God na buti hindi ka sumuko, buti hindi ka nawala ng pag-asa kasi nung moment na binitawan mo siya, moment na parang okay Lord, kayo na pong bahala, God, kayo na pong bahala, bigla-bigla may darating. Ganyan yan. Something is beautiful coming out of this situation, okay? The 5 of Cups being clarified by the 9 of Pentacles, yes. Ngayon, sabi ni Spirit Guides mo, magsaya ka naman muna. Learn to have fun muna after you leave something behind, pagkatapos mo bitawan yung isang endeavor na parang feeling mo wala nangyari o napakasakit, nahirapan kang let go, nahirapan kang pagtagumpayan pero wala nakuha, no? Ngayon, sabi ni Spirit Guides mo, ngayon ang pagkakataon to just be fun. Be happy, be joyous. Mental state ang pagiging maligaya, Cancer. Pinipili yan at saka pinagdidesisyonan yan. So ngayon, piliin mo daw maging maligaya with your family, with your friends. Lumabas-labas ka muna para makahinga ka. Tingnan mo kapag binitawan mo talaga yon, yung desperation, yung pakikiusap na parang please, ibigay nyo to sa akin, tapos biglang hindi binibigay sa'yo. Once bitawan mo yan at nag-enjoy ka sa buhay mo, nag-videoke ka, kumain ka with your family, nagsaya ka, bigla-bigla may darating na bagong blessing. And this will give you the start of your financial freedom, the start of your financial independence, ano? So, abangan mo, may darating talaga. Pero ngayon, sabi ng Spirit Guides mo, mag-relax ka muna, have fun, take a vacation if you need to, para bumalik yung sigla mo, bumalik yung lakas mo, bumalik yung confidence mo sa sarili mo na okay, na-let go ko yun, okay, pinabayaan ako doon, nag-resign ako doon o kaya talagang tinanggal ka, ano? So ngayon, buuin mo daw ulit yung kaligayahan sa puso mo. Learn to enjoy life again kasi nakita ko sobrang busy mo dati na parang nawalan ka na ng oras sa sarili mo, sa pamilya mo, sa buhay mo mismo in general. Ngayon, parang binibigyan ka ni God ng malaking pagkakataon, no, na palakasin ulit ang energy mo, ang tiwala mo sa sarili mo, ang power mo, no? At kapag nakabawi ka na, boom, may biglang darating sa'yo na opportunity na ikakatuwa mo because this is the path for your financial independence, okay? In the area of what you need, you have the King of Pentacles here. You need to focus daw on your finances, Cancer. Okay? Wag daw gastos ng gastos. Halimbawa, tignan mo daw mabuti ko ano yung lumalabas at ano yung pumapasok sa kaperahan mo. Ano? Ito na yung pagkakataon na siguro time na for you to really, like I've said, have fun muna, pero at the same time, bunuin mo daw yung mga pagkakataon in a practical way. Ano? Kung meron kang mga ina-approach ngayon with enough confidence, alam ko kaya mo, pero gawin mo yung mga bagay na kaya mo lang this time. Huwag mo daw pilitin ang sarili mo na abutin agad yung 15th floor via fire exit, no? Via hagdanan. Kailangan pa unti-unti, dahan-dahan lang, huwag mo agad isipin na for the next 2 minutes ando ka na agad sa 15th floor. You can't do that swiftly. Mapapagod ka, mauupos ka, manghihina ka, panghinaan ka na loob, baka umatras ka, bumaba ka ulit sa first floor. Alam mo yon? So ngayon, do things in a very practical way. Yung kaya mong abutin, kaya mong gawin, paunti-unti. Para hindi ka rin mawala ng gana at hindi ka rin sabi mo, ay, ang hirap-hirap pala, ayoko na nito. Tapusin na ito, ayoko na yan kasi mahirap pala. So, baka mawalan ka agad ng kumpiyansa yan kapag hindi mo pinaunti-unti. Ngayon, you're trying to rebuild yourself. Kakaroon ka pa ng ng turnaround. Meron pang bago, meron pang mangyayaring napakaganda. The universe is gifting you the chance to multiply and recreate again, to reorganize, to replenish kung ano man yung mga nawala. At ito, bibigyan ka ng pagkakataon na kumamal ulit ng pera o pagkakataon na magkaroon ng resources sa buhay mo. Okay? Kaya ngayon, maging practical ka daw, ha. Pag-isipang mabuti kung saan mo gagamitin ng pera, kung paano mo papanghawakan yung oportunidad o kung ito man ay lumalabas sa bagong trabaho, bagong career, no? Kailangan daw pag-isipang mabuti kung paano mo siya i-approach para makuha mo yung full extent ng advantage na gagawin mo this time. Okay? The King of Pentacles being clarified by the Page of Wands. Yes, ngayon maging masaya ka talaga. Yun na nakita ko nito. Be happy again. Cancer, kung pwede ko lang hawakan yung pisngi mo today, be happy again. Enjoy life more. Alam ko marami kang pagkadapa, alam ko marami kang iniisip kung paano to, paano yan. Hindi ko makuha yung gusto ko, hindi ko makamit yung mga bagay ayon to my plans. Pero talaga sabi ng spirits mo, be happy again because something is gonna come to you. Okay, may papasok na bagong magpapaligaya sa'yo. Ito yun, with the Page of Wands. May aaralin ka doon na bagong bagay, a new opportunity, pero sobrang excited mo, sobrang saya mo kasi this is something that you want to manifest noon-noon pa.
Minanifest mo to at ito darating na. Ito yung magbabalik sa'yo ng sigla mo, ng kumpiyansa mo na mabibuild mo ulit yung mga bagay na nawala before at magkakaroon ka na ng pagkakataon na itayo ulit yan. At nakita ko rito very, very fruitful yung mangyayari. Merong kapapapala, merong mahihita at merong paggalaw. Okay? Merong pagyabong. May growth, ika nga. So ngayon, be excited daw at yakapin mo yung opportunity with a very, very positive mind, especially here with a sunflower appearing here. Talagang positive lang, think positive and enjoy it because this will lead you to your prosperity. Kaya tsagain mo tong bagong papasok at lagi mo daw gawin na masaya lang, be excited lang, enjoy it. Huwag mo laging seryoso, huwag laging nakakunot ang loob, huwag laging nakaklench ang jaw. Just enjoy the process, okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the Four of Pentacles. Ito ang naka-apekto dito. Sabi ko sa'yo, di ba kanina, once na mag-let go ka, once na bitawan mo, once na parang, okay, wala pa na nangyayari dyan, go na, push na, sige, hayaan ko na lang, I will just let go. Biglang, boom, merong mangyayari, nakakaiba, a turn around na hindi mo inaasahan na parang, ay, may nagbukas sa akin bagong trabaho, bumitaw na ako dyan eh. Akala ko okay na ako, akala ko kailangan ko nang bitawan kasi hindi para sa akin. Biglang, merong new opportunity or new development na hindi mo sa hinagap akalaing mangyayari. And this will give you the brand new start. The confidence na parang, ay sige, itry ko pa ulit. Itry ko pa, baka pwede pa. On a different way naman, or a different place naman, o a different setting naman, o a different pagkakataon naman. Ito yung binibigay sa iyo ni God. Because nakita ko talaga dito, a bountiful and a fortunate outcome. Talagang makakapera ka dito at nagiging relax ka na. Hindi ka naman problema about money o di ka naman problema sa panggastos mo next time kasi mag-multiply this time yung kaperahan mo. So, congratulations. Kaya sabi sa yung spirits mo, Cancer, let go. Okay? Let go of something that is not yours anymore para pag binitawan mo yung energy of desperation, pangamba, pagdududa, paghihintay, pagkainip, paglalakad, pagmamadali, bigla-bigla, may good news sa darating sa'yo. Okay? Yan ang napakaganda dito. Hindi pa tapos ang laban, lalabas sa ibang mukha o ibang pagkakataon, ibang scenario yung gusto mo. Kaya, let go na. Mag-let go ka, okay? Yan, lumabas. Dalawa, kunin natin. O, tinan mo, Two of Pentacles. Learn to have the dance of your life. Yan, dance, sumayaw ka, mag-enjoy ka daw with the Two of Pentacles at let go mo yung mga bagay na nagpapabigat sa'yo at makikita mo, papasok yung mga bagay na karapat-dapat. Especially here with the Ten of Pentacles. Once you let go of something na hindi na para sa'yo at parang feeling mo enough na, okay na ako dyan, sige na, bitawan ko na, nagawa ko na lahat. Biglang boom, naging masaya ka ulit kasi parang nakahinga ka and you're enjoying life again. Then boom, biglang papasok yung mga karapat-dapat na for you at ito this time around, long term na ito, pang matagalan na. Kaya be happy, just relax, enjoy the process. This will give you a lifelong, long-lasting outcome. Okay? Either makakuha ka ng tamang trabaho o kaya tamang negosyo o kaya tamang formula para this time around, hindi na siya mawawala sa iyo at this time around, pang matagalan na. Okay? Napakaganda. In the area of your near future, you have the King of Swords here. In the near future, maliro na sa iyo. Napakalinaw na sa iyo kung anong gagawin mo sa buhay mo. Meron ka ng tamang career, meron ka ng tamang passion project or tamang negosyo, nandun ka mag-stay, doon ka tututok at yun yung mga bagay na palalaguin mo for a very long time. Nakita ko rito na assurance. May assurance ka na okay, itong negosyong to, computer shop, halimbawa, for the next 10 years, 20 years, ito papakinabangan ko, kontento na ako dito, ito papaikutan ko ngayon, dito ako nakafocus, ganyan. O kaya, meron sa inyo, balak trabaho sa ganitong klaseng kumpanya, nakapasok ka na doon, ginawa mo lahat, biglang may turn around, tanggap ka pala, no? Yun parang nakaupo ka na maluwag, maayos, solid yung sweldo, for next 10 years, 20 years, doon ka magkatrabaho, parang ganyan. So, merong assurance para sa iyo of your future. May assurance for you of your what you want in life. Ano sa mga bagay na gusto mo makamit sa buhay mo, meron ka siguraduhan. At ngayon nakita kita na you're the doer, action oriented ka. Pag ayaw mo, pag gusto mo, you're the kind of person na magaling ka makipag-usap, everybody is listening to you. Ano parang a great communicator ka this time. Napakagaling mo makipagkwentuhan, makipag-usap. Nakita kita with a different client. I don't know why, Cancer. Nakita ko yung vision of you with a different client at lahat sila lumalapit sa'yo, nakangiti sa'yo, kinakamayan ka, nakukuha mo yung gusto mo sa kanila. And this is like you getting more connections, getting more into the higher place sa trabaho mo o sa career mo. Nakita ko yan. So, para maraming tumitingala sa'yo, you're very honorable and everybody listens kapag ikaw nagsalita. Napakaganda. Napakagandang future for you. The King of Swords being clarified by the Temperance card. Yes, talaga nagbunga yung mga bagay na pinaghirapan mo because Temperance card is all about you going so hard and parang pinaghirapan mo,
pumunta ka doon sa proseso para makuha siya. At hindi ka huminto, no? Nakita mo yung hirap at pagod pero hindi ka nawala ng pag-asa. At nagkaroon ka na mahabang pasensya para kunin ito. With the Archangel Michael here protecting you and guiding you, walang problema. Okay? Walang problema. You are protected, you are guided, and kung ano man daw ang plano mo, magkakaroon daw yan ng magandang resulta. Especially in the near future. Halimbawa, balak mong bumili ng ganitong bahay, o lumipat sa ganito, pumunta sa ganyan, o mag-level up sa career, merong magandang resulta yan. At kailangan din yan ng pasensya in your part, ha? Kailangan mo daw to ng dahan-dahan lang, relax, take it slow para makuha mo siya at huwag mo daw mamadaliin, okay? In the area for challenge for the week, you have the Nine of Cups rather. So Nine of Cups, sabi ko sa iyo kanina, wish fulfillment ito. Pero kapag nasa area siya ng challenge, sinasabi ng spirits mo na, ngayon daw, week na to, hahanapin mo yung mga bagay na magpapa-fulfill sa'yo. Magpapasaya sa'yo, magbibigay sa'yo ng meaning sa buhay. Kasi parang meron ka daw ginagawa this time na parang nawawalan ka na ng pag-asa, nawawalan ka na ng gana, parang feeling mo hindi ka na masaya dito, hindi ka na nag-grow dito, no? Nawawalan ka na ng confidence na parang, bakit hindi ko makuha-kuha? Ito pa talaga yung para sa akin. Nababawasan na yung halaga sa'yo ng bagay na ginagawa mo kasi walang lumalabas na magandang outcome, hindi ba? Kaya challenge sa'yo this week ang hanapin pa rin yung kaligayahan mo. Saan ka ba pupunta? Like I've said here, malungkot ka na nga talaga kasi may mga bagay kang hindi mapagtagumpayan o hindi mo makamit, no? Kaya ngayon sabi ng spirits mo, you need to celebrate what you have. Kung ano yung meron ka, doon ka daw muna mag-celebrate at yun ang panghawakan mo this time para maparatili mo pa rin yung excitement, enjoyment. Halimbawa, sa bahay, tanggal ka, nakita mo, ay, meron pa rin akong magandang pamilya, maayos pa rin yung mga anak ko, wala kaming sakit lahat, nabibigay ko pa rin sa kanila kasi may ipon pa naman ako, ganyan-ganyan. So, ngayon, hindi, para sa pamilya ko, mahal ko sila, okay pa rin sila, pinagpapasalamat ko pa rin kay God. Hanapin mo daw yung mga dapat mong ipagpasalamat this time. And then, mula doon, magkakaroon ka ng boost. Magkakaroon ka ng lakas ng loob na, hindi, ilalaban ko pa to kasi para sa kanila to. So, hahanapin mo yung happiness mo from the endeavor na noon o ngayon ay unti-unting nadidiminish yung happiness mo. O unti-unting nadidiminish o bumabawas yung kaligayahan mo na harapin siya o yakapin siya. No? Sabi ng spirits mo, ngayon ang pagkakataon for you na hanapin ang kaligayahan, fulfillment, satisfaction sa ginagawa mo. Kung sa isang bagay na to ay hindi ka na masaya, wala na nangyayari, bitawan mo. Kaya sabi ko sa iyo talaga may turnaround eh. May mangyayari talaga na lalapit sa iyo at magbibigay sa iyo ng satisfaction and contentment na hinahanap mo doon sa dati na hindi mo mahanap-hanap. Ngayon makukuha mo siya. Kaya this time around, be brave, be confident, and itaasan mo ulit ang kumpiyansa mo sa sarili mo that something is gonna come for you this time. Okay? Nakita ko rito something is gonna come talaga with a page of wands. May papasok na bagong opportunity na kailangan mo doon aralin at kailangan mo maging excited because this will give you the prosperity na hinahangad mo, okay? The Nine of Cups rather is being clarified by the Three of Wands. Yes, Three of Wands here is telling you you've been waiting for so long. Nakita ko rito na this time around parang bibigyan ka ng chance ni God na maghintay na I'm hearing tamang pagkakataon. No? Tamang pagkakataon na sugurin yung mga bagay ng papaligaya sa'yo. Uurong ka ba o hindi? Ipagpapaliban mo ba o hindi? Parang ganyan doon yung magiging challenge sa'yo for the week. Yayakapin mo ba yung bagong opportunity na naghintay ka ng pagkakataon na hanapin naman or kunin naman yung mga magpapaligaya sa'yo, diba? Yung parang, this is what I want, this is what I need, yung mga ganyan. Because hindi na ako masaya, hindi na ako maligaya, wala nang saysay, wala nang meaning sa akin yung ginagawa ko. And then you're waiting for something. So ngayon, parang sabi ni spirits mo, ang challenge sa'yo, waiting game. Paghihintay na dumating yung mga bagay na gusto mo, sabi ng spirits mo, have a long patience. Okay? Have a long patience kasi darating naman siya. At nagiging maligaya ka ulit, babalik ulit ang confidence mo. Kaya naman ngayon, i-rewire mong isip mo, Cancer, na parang darating din yon. What I want will seek me. What I seek will seek me. Okay? Napakagandang mensahe para sa'yo. Kaya huwag ka may inep, huwag ka malulungkot, it will come for you. Okay? Bigyan mo na kita ng Monology card to confirm the challenges for the week. Sabi ng spirits mo, minsan kailangan talaga mataimtiman na look at the bigger picture. Look at the bigger picture. Darating din yan para sa'yo, okay? The message for you is, confidence is your key to success. Ito yun. Confidence ang magiging susi mo, Cancer, para lumarga ang mga bagay-bagay sa buhay mo. Kaya yan, darating din yan at magiging maligaya ka ulit, okay? Don't lose hope. Now, the message of your hard work is paying off. Yes, like I said here, may turn around eh. Merong bigla-biglang mangyayari na hindi mo inaasahan pero darating, okay? Another message, you have take time to breathe out. Yes, sabi ko sa iyo kanina, pag medyo hirap na hirap ka na at parang feeling mo,
walang patutunguhan o parang sobra-sobra na mapaniil o hindi ka na makahinga o parang feeling mo super stressful na, bumitaw ka parang dalian. Bumitaw ka, i-relax mo ang sarili mo para sabi mo, sige, hindi ko na ito pipilit, hindi na ako magiging desperado para sa bagay na ito. Bigla-bigla, meron kakaroon ng magandang resulta yan at magandang outcome. So, antabayanan mo yan, okay? In the area of your fortune, you have a devil card here. Fortune this time around kasi bibitawan mo na yung mga bagay na nagpapabigat sa'yo. Relationships o kaya trabaho na parang feeling mo, okay, tama na to, aalis na ako dito, magkakaroon na ako ng confidence to live, confidence to find new things, or hanapin naman yung kaligayahan ko somewhere else kasi hindi ka na masaya, hindi ka na maligaya dyan. Biglang boom, pagkabitaw mo, may biglang papasok na magandang outcome. And then with the devil card here, may realize mo daw this week kung ano pala yung mga dapat baguhin, kung ano pala yung mga dapat alisin sa buhay mo na hindi nakakatulong. Ngayon, week na to, Cancer, magkakaroon ka ng paglilinis. Lilinisin mo yung buhay mo, tatapon mo na yung mga gamit mo na hindi kailangan, mga tao na sa tingin mo, papanakit ulo o kaya stress lang sa'yo, hindi ka nasasama sa kanila, paputulin mo sila sa buhay mo, o kaya mga habits mo o paniniwala mo na, this time around, kailangan mas confident pa ako. So, binibitawan mo yung mga nagpapahina sa'yo. Ano? For some of you, sa ibang Cancer, nakita ko rito, meron ka mga secret desire. Meron ka mga bagay na gusto mo makuha pero hindi mo sinashare sa ibang tao. Your deepest desire sa buhay mo, makukuha mo siya this week. Halimbawa, deepest desire mo makabili ng motor pero ayaw ng pamilya mo, halimbawa. Pero gusto mo siyang bilhin. Nakita ko magkakaroon ka ng pagkakataon na bilhin yung motor na gusto mo. Halimbawa, yun ang deepest desire mo, ha. Halimbawa, deepest desire mo ang makapunta sa ganyang lugar. Bigla-bigla magkakaroon ka ng pagkakataon na gawin yan. So, some of you, hindi sa lahat ha, some of you, meron kang deepest secret desire na gusto mo makuha at makukuha mo siya this week. Congratulations. Clarify natin. The devil cards being clarified by the King of Pentacles. Yes, ngayon talaga nagiging practical ka na, matalino, sigurista. Hindi ka napapayag daw na yung mga bagay na gagawin mo ay walang magandang dulot sa'yo. Di ba ganoon minsan tayo na hindi tayo susubok sa ganito, hindi tayo pupunta doon, hindi tayo makikipag-agreement sa ganitong tao kung wala tayong kahit paanong kasiguraduhan na meron tayong mapapala doon. No? Ngayon, nakita kita as very practical person. May tao daw lalapit sa iyo na magbibigay sa iyo ng kalinawan, someone that is very bright, very matapang, and very successful sa buhay. Na lalapit siya sa iyo, either magkakaroon kayo ng chance encounter, makakakilala kayo, pwedeng bagong kakilala ito, o someone that you know na talagang magaling sa negosyo o magaling sa kaperahan, na papayuhan ka na parang, huy, Cancer, bitawan mo na kasi yan, yung ganito, mali kasi ginagawa mo dyan eh. O kaya ganito ang gawin mo para mas kumita ka o mas lumarga yung mga bagay na gusto mong lumarga. Sa conversation na ito, nakita ko, tatapang ka. Magkakaroon ka ng confidence oo nga, no, tama po kayo. Dapat nga ganito gawin ko, ganyan. So, magkakaroon ka ng confidence na this time around, babaguhin ko na yung mga bagay na mali kong ginagawa at makikinig ako sa taong nagpayo sa akin na to at magiging role model mo siya. I'm seeing someone that is older than you, nagbibigay sa'yo ng payo about something at susundin mo yon at unti-unti makita mo gagaan yung mga bagay na ginagawa mo at makukuha mo na yung right outcome. For others, nakita ko rito na papahalagahan mo na lang yung nag-value sa buhay mo at i-let go mo yung mga opportunity, i-let go mo yung mga activity o mga ginagawa mo na temporary lamang at panggulo lang sa buhay mo. Halimbawa, nagbibilyar ka tuwing hapon tapos kailangan mo na asikasuhin yung mga papers. Bibitawan mo na yung pagbibilyar at mag-focus ka na lang sa mahalaga. Halimbawa, balak mo mag-gym sa hapon pero marami ka pang time na uubos sa oras mo sa pag-computer games. So bigla-bigla naisip mo, bitawan ko pa itong computer games, dapat 2 oras lamang para makapag-gym ka pa after the hour, mga ganyan. So ngayon, papahalagahan mo yung alam mong for you at bibitawan mo na yung medyo kumakain ng maraming oras mo at nag-i-impede o humaharang dun sa mga bagay na dapat ginagawa mo na mas mahalaga this time, okay? So, cleansing in your life is beautiful this time. So, Cancer, in the area of your divine messages, you have the Death card here. Sa Death card, sinasabi niya, you need to transform. Okay? Kailangan mo baguhin. Huwag ka daw susuko. Hindi pa tapos ang laban. Meron ka lang kailangan mga baguhin o ma-realize o rearrange, i-reconsider, i-reformat, mga ganyan-ganyan sa buhay mo o sa paligid mo para makuha mo pa rin yung desired mong outcome. At nakikita ko, sabi ko sa'yo, may turn around na mangyayari tungkol sa iyong kapirahan na magpaparelax sa'yo at manunumbalik na yung confidence this week, okay? You need to transform. Habang nagbabago yung mga bagay sa paligid mo, kailangan mo rin baguhin ang sarili mo. Kailangan mo rin umayon sa mga nagaganap at
mag-adjust sa mga nangyayari para mapanghawakan mo yung mga blessing na darating. Okay? Adjust, transform. Yung mga lumang paraan mo hindi nagagana in this time. Okay? Make sure na nagkakaroon ka rin ng makabago at updated na mga approach sa ginagawa mo. Okay? Ayun, lumabas. Kunin natin. Tumalon siya. Knight of Swords. Yes, ngayon, don't rush. Don't rush your transformation. Paunti-unti yan kasi pag nagmamadali ka, baka mawalan ka ng gana o baka ma-overwhelm ka sa mga dapat gawin ngayon. Hinay-hinay lang daw. Yung mga transformation mo naman ay it's happening at the right time on its pace. Okay? Parang okay lang yan. Relax ka lang at mangyayari pa rin yan para sa'yo. Hanggat meron kang meron kang initiative o pagkukusa sa sarili mo na kailangan ko harapin yung pagbabago, kahit gaano ka kabagal, okay lang yan. Kasi patungo ka pa rin naman doon. Okay? Transformation is what you need, pero relax ka lang. Dahan-dahan lang. Okay? Ang outcome mo, pag-usapan natin later, bigyan mo na kita ng additional fortune cards for the week. First, you have Star card, guaranteed success. Yes, may tagumpay ka talaga nakikita dito. Congratulations. Now, the message, hammock, taking a vacation. Yes, like I said, taking a vacation physically or mentally. Sabi ko sa'yo, di ba, magbakasyon ka muna, bitawan mo panandalian, baka magkaroon yan ng magandang resulta once na nilet go mo yung frustration, desperation sa ginagawa mo. Another message, you have finger, warning you of a problem either now or in the near future. Normal naman to. Lagi naman tayo may problema, kahit ako, kahit ikaw, di ba? So, dadaanan mo lang yan with enough confidence, kaya mong solusyonan yan. Another message of lobster, financial pinch. O sabi ko sa iyo kanina, di ba, maging matalino sa paghawak sa pera. Okay? Another message, you have chair empty, someone is living your life. Yes, dahil sa nag-transform ka na, nagbabago na ang isip mo tungkol sa mga ginagawa mo, nililinis mo na ang buhay mo. Natural lang na may mga taong aalis o may mga taong hindi mo na imimit o meron mga taong iiwasan mo na kasi na-realize mo kailangan kong maging masinop sa buhay at kailangan kong isipin yung mga mahalaga. Okay? Another message of not unsuccessful plans o meron pa doon unsuccessful plans kasi kailangan kong pandaanan to. So make sure the confidence is your key para magtagumpay this time. Okay? Another message, cracked cup, dissatisfaction with life. Yes, talagang malungkot ka, hindi ka masaya with the 9 of cups and the 5 of cups here. Telling nyo talagang meron ka mga dissatisfied o hindi ka masaya sa mga nangyayari. At normal lang yan. Sabi ko naman sa iyo, may magbabagong mangyayari for you. Kaya daanan mo lang yan, okay? Another message, lightning, control your anger or you will be sorry. Emosyon mo daw. Pag hawakan mo daw yung emosyon this time, dapat hindi ka laging galit o hindi ka basta-basta sumasabog, okay? Another message, dalawa kunin na natin. You have May, sa buwan daw ng Mayo, baka may special announcement or may special milestone na mangyari sa iyo sa Mayo or baka po special sa inyo ang buwan ng Mayo na yan. Confirming for you that obstacles to overcome ay malapit na matupad. Meron kang malalagpasan daw ng mga challenges this time. So, ang outcome mo, Cancer, para sa linggong ito, ano kaya ito? Ihanda mo na ang iyong isang tanong, isang sagot, sasagutin ko yan later. So, yan yung fan ko. Cancer, ang isang tanong mo, ang outcome mo for the week, you have... Wow, the star card. Yes. Woo! Unti-unti ka na naghihilom mula sa mga pain and suffering and sorrow at kalungkutan na ramdaman mo. Unti-unti ka na nakakabangon. With enough confidence, nakita ko rito, babalik ulit yung sigla sa puso mo. Kakaroon ko rito ng hope at pag-asa na yes, meron pa development with a turnaround na nakita ko talaga rito with a 6 of cups. May bigla-biglang magbabago, may biglang pagliko, may biglang good news o meron pang climax, meron pang plot twist. Yan, may plot twist pa na nangyari na nagbibigay sa iyo ng confidence na lumaban pa ulit at subukan pa ulit. No? Nakita ko rin dito, a prayer is being answered. Meron kang dasal na matutupad. Kaya continue nourishing. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Nakita ko rito, may gagaling na rin sa inyo mula sa sakit. Kaya naman, ngayon uminom ka doon ng maraming tubig. Recharge, take some rest. Kasi ngayon, nakita ko talaga, meron ka pang ihahabol. May plot twist pa yung mangyayari sa problema mo. Meron pang paggalaw, meron pang turn around, and something is happening. Kaya wag kang susuko, okay? Hindi pa tapos ang laban. So, i-clarify natin si Star Card. Nakita ko rito na bigla-bigla lalakas ulit ang loob mo na gawin ng isang bagay at magkakaroon ka pa ng pag-asa, okay? The Star Card is being clarified by the Chariot card. Yes, wow. Magdire-diretso daw. Meron pang gana, may pedal pa meron pang mangyayari, meron pang paggalaw, meron pang pag-abante sa mga bagay na akala mo wala na. Babalik ulit ang pag-asa mo. An answered prayer will give you the boost, will give you the money, or will give you the energy para ilaban pa o gawin pa yung mga bagay. At this time around, magdire-diretso na daw. Kasi protected ka by the universe and you are ready na to conquer this. Mapapasakamay mo na tong prayer mo na ito. Congratulations, Cancer. That is your July 21 to 27 reading. Dumako na tayo sa yung isang tanong, isang sagot portion. Close your eyes and concentrate on your question. Okay?
Spirit guides, Holy Spirit, ibigay natin kay Cancer ang sagot sa kanyang tanong. You have 1 and you have 2. Mabilis lang to, Cancer, ha? Mabilisang Q&A. Isang tanong, isang sagot. Bigyan kita ng angel whisper because your angel guide na sa paligid mo ngayon. Ginagabayan ka sa sagot na ito. Okay? So, Cancer, open your eyes. Inhale and exhale. This is the answer to your question. You have the King of Cups in reversed. You have the 5 of Wands upright. You have no, and you have you're ready. Okay, sa question mo, sabi ng spirit guides mo, this will not give you the peace of mind sa question mo. Kapag napasakamay mo yan, parang hindi siya magbibigay sa iyo ng katahimikan, parang masyadong maraming restless or chaos na mangyayari with your question. Kaya parang sabi ng spirit guides mo, teka, pumapasok ka ba sa katahimikan ng bagay o medyo pumapasok ka sa mga bagay na ikakagulo lang ng buhay mo, no? Kasi nakita ko rito, merong restlessness o merong mga duda, kaba, alinlangan, masyadong chaotic ang nakikita ko rito with the King of Cups in reversed. With the 5 of Wands upright, yes, you're gonna win this. You're gonna win this thing. Meron kang balang magagamit para pagtagumpayan yan, para manalo laban sa mga kakompetensya mo, sa mga kaaway mo, o sa mga taong humaharang para magtagumpay ka. Pero sabi ng spirits mo, kailangan mo ng clear mind, clear mindset, clear strategy para mapagtagumpayan mo ito. Kasi ngayon parang napakagulo, no? Napaka-chaotic. Parang sabi ng spirits mo, ano ba yan? Nakakalito siya. Pero ngayon, may chance ka pa na mapagtagumpayan yan. Kailangan mo lang ilaban. Kailangan mo lang mag-reset, mag-rethink, wag muna harapin. Kailangan mo mag-strategize dito. Kasi sabi ng angel mo, no daw eh. So ngayon, yung strategy mo ngayon at yung status mo ngayon sa question mo, wag daw muna, no pa. No pa siya. Kasi magulo pa at saka parang napaka-chaotic pa sa sitwasyon na yan o wala pa kasiguraduhan, walang kaparatagan dyan. And sabi ng spirit guides mo, you're ready to fight, you're ready to face the truth. Harapin mo daw ang katotohanan para malaman mo kung para sa iyo ba yan o hindi. Pero meron kang magiging strategy para gawin mo yan, para gapangin yan o ayusin yan. Kaya lamang, talagang napaka-chaotic, napakagulo. Ang sabi ng spirit guides mo, ready ka ba to conquer yan? Ready ka ba na angkinin yung kaguluhan na yan o pasukin ang mundong yan na napakagulo, napaka-stressful, talagang walang kaparatagan for you? May chance ka naman magwagi. Pero parang sabi ng angel mo, wag. Binibigyan ka ng sign ng angel mo na no, this is not for you, wag mong pasukin, kahit na kaya mo lumaban, kahit na may chance ka naman. Pero parang narinig ko yung angel, no daw, no, don't go there. Pero you're ready daw to conquer a new thing or ready ka daw for the next step, no? Yung kung ano man ang mangyayari dyan sa question mo, kung ano man ang kahinatnan na sagot sa'yo o magiging gagawin mo because nasa sa'yo pa rin naman Cancer ang freedom to choose, ano? Parang ready ka naman natanggapin kung ano yung magiging outcome. Pero paalala sa'yo ng angel mo, no. Wag mo daw, wag daw, no? Kasi napakagulo, napaka-restless, at ang daming labanan o chaotic or parang struggle na kailangan mo gawin para magtagumpay ka sa bagay na yan. Okay? So, Cancer, that is your answer to your question. Hopefully po nakasagot at nagkaroon ng kaparatagan ka sa question mo at nagkaroon ka ng idea kung ano gagawin mo next time. And ito rin po ang inyong July 21 to 27 reading. Sa po kayo nak-resonate, sa po kayo nak-relate, comment down below and I'll be reading your messages. This has been James for James Arrow PH. God bless everybody.